Mayong buntag ka natong tanan mga kaigsunan ug sa atong mga suking tipaminaw sa 98.5 ug sa atong mga nagasubaybay sa atong programa ang buhing awit sa kamatuoran 101. Good morning and welcome. So, karon nga buntag padayon ta magahisgot mahitungod gihapon no sa discipleship nga muna atong padayon paghisgot sukad sa mga niagi semana, adlaw o karon man pud gihapon. So gahapon wala ta niaging adlaw wala ta nakahimo sa padayag niini tungod sa kabisi. Now, this morning we will proceed with our topic sa discipleship and we're on mentoring. So ano man gid ang kalahian? So unsa may nakalahi sa discipleship o mentoring? Most of our churches nowadays, or the previous churches, the traditional churches, have done with this mentoring. So, but discipleship is different. Lahi, no? Ang discipleship manggod, kung atong lantawon sa niagi mga hisgiskutan nato, life to life siya. Ang mentoring, ato siyang kuhaon unang yahang meaning, it is kind of counselor or kining gitawag nga guide or tutor. So mo na ang mentor. And this is the thing nga gasing in yun kanunay sa mentoring. It's all about coaching. So ga coach ka sa iya. Gatabang ka sa iya. A trusted counselor or guide. So mao na siya ang meaning sa mentor. So ang mentoring, it's all about coaching, guiding, and tutor. Ga tudlo ka sa iya. Nganong different man ang discipleship? Ang discipler, nganong lahi siya trabaho sa mentoring. Sa mentoring manggod, gina-hide nimo ang imong kinabuhi. Gina-present nimo ingon nga master ka ani. Kay di man ka pwede ka coach kung dili ka gikan ana. Dili ka eksperyensyado ni ana nga bahin. Sa discipleship ya, kung atong lantawon, bisan pag dili ka eksperyensyado, as long that you are willing to grow and willing to be used by God ngadto sa uban nga mapalapit sila diha sa Ginoo, and that is discipleship. Way of discipleship. You know what? Ngano nga sa Kristohanon gapang disciple ta tungod kay maunay sugo ni Jesus Christ. Kung wala pa na sa mission in Matthew chapter 28, ingon na go and make disciples. The question is how to have disciples, or how to handle disciples, or other questions is how to make disciples. Wala man gud ni sa ma-emphasize tungod kay medyo nakalimtan ni sa gamay. Pagkahuman salvation sa soteriology, sa mga doctrines sa guban pa, this part nakalimtan sa uban. Ang uban natagad ni sa uban, nagag-emphasis and na-appreciate nila, and then they grow. It helps. So why not kita dili man po. The question here, should we not use mentoring for discipleship? The answer is no. We can still use mentoring on the other side.
What pasabot? Kung let's say, na master ka aning tennis, you can do mentoring. Master ka aning nga skills, pagluto, pwede ka maka-coach, maka-mentor, makatudlo. But sa discipleship mo, kung ato ng lantawon, sa pulong sa Ginoong Dios, imuhang kinabuhi, mo imong gipaambit sa ilaha. Mentoring usually emphasizes skill, development to accomplish a goal or task. It's also typical one-on-one. So, muna siya ang mentoring. Ang discipleship is pagtudlo nimo, it is a small group. Move by small group. Ay 3 to 5, 2 to 3, or ikaw ang ikaupat, ikaw kibali ang ikatulo, then sila naman pod mo himo po sila. Ang mentoring one-on-one ra gina siya. That is mentoring. So discipleship focuses on Christ-centered and people-centered relationship. Muna siya ang sa discipleship. Munang lahi, different gyud siya. Ang uban mong God, ga-disciple naman ko. So, kung one-on-one ang imuhang discipleship, so that is mentoring. In a way of kay gagamit man pud gyapon na ang discipleship sa each one reach one. But it focus on Christ. So, center diha si Christ. It's about connecting with God and others as you grow to become more like Jesus. So sa discipleship mo nang lahi sa mentoring, bisan pa ang discipleship gagamit man gihapon og one-on-one no nga basis, laki to laki, bae to bae. So sa discipleship gahimo og one-on-one, ang focus si Christ, ang subject si Christ, ang topic si Christ, ug uban pa. Si Christ gyud na iya. Wa na gilain. So, ang goal diha is matabangan ang uban nga mo grow pod as you to grow diha sa Ginoo. So, muna siya. Wala di ay gipasagdan. Ano ni? Pagyod. Sa discipleship, ginapa-feel na to sa ilaha that they are part sa ministry. Number 2, sa discipleship, ginapa-implement or ginapa-pasa nato sa ilaha ang buluhaton. Dili kita ang gapasan sa buluhaton. Muna sa discipleship. That they will grow like Christ and others will draw closer also to Christ through us. It's about connecting with God and others as you grow to become more like Jesus, not just emulating another person you know. There is a life-on-life component which goes beyond just instruction. So, di lang yung tama no sa pag-instruct. Dili siya taman. Si Jesus Christ, wala tayo nakita sa ministry ni Jesus Christ nga mauni yung buhaton, muni, wala. Jesus Christ, iyang ginadikitan, pagitaan niya sa kinabuhi. Then, it's all about relationship. People-centered relationship and Christ-centered fellowship. Muna siya. Ang mga example ni ini, Jethro to Moses, motoy mentoring. Moses to Joshua, that is discipleship. Muro ni instruction no, kang Jethro to kang Moses sa panahon nga
nagbuhi si Moses o mga mananap. So gamin to siya katudlo siya. Skill. Moses to Joshua, that is discipleship. Life. Mentoring example, sa kalibutan, kining si Donald Trump. Following Donald Trump. Discipleship example, kining known sa ato, no? Si Billy Graham. O ba, no? Wala makailaan nila. But, ang known sa Bible, that is Paul to Timothy. Muna makita nato sa New Testament. Si Timothy, gina-disciple ni Apostle Paul. Ang goal na to, muna siya ang goal, we are seeking to become more like Jesus, not become a mini-me or someone else. Dili di ay kay gina-disciple na to sila aron nga orag kapikat gyud ba? Nga nilakwan, hasta iyahang mga gesture, ang iyahang mga mannerism ginasundog sa disciple. Ang mannerism sa discipler uban pa na ginasundog sa disciple. Dili na kundi to be more like Jesus, walay laing sundugon kundi si Jesus. Mutual accountability is essential in a D group. Na amoy mutual accountability. Accountability partner, maka-share mo, makaampo mo, makahilakay mo diha. Because people need this. Because no one person has arrived at the place where he or she can model the complete picture of Jesus. So, naadjud na accountability partner. We all have strengths and weaknesses. Naatay mga kusog, naamon tay mga kahuyangon. So, we need to build on the strengths and bolster the weaknesses with help from the Holy Spirit and those who exhibit strength in our weaker areas. For short, as we end, kung di na to sila dikitan, di na to sila tudluan, di na to sila pang-disipulohon, you know what? They have weaknesses. In kana nga weaknesses, ang makamit gani niya na sina ang kalibutan kag lahi nga mga kasimbahanan o lahi nga mga tao. You know what? Ang mahitabo, di na sila magpalapit sa ato, di na sila magaduol sa ato tungod kay nakita nila nga dili ta kasaligan siguro. Number 2, basin og ilang huna dili ta belong. Dili may belong tungod kay wa na to at first wa na to ginapakita sa ilaha. So we leader should do that. We mga spiritually mature Christian should do that. We should feel them that they are belong in the church. So I hope nga diin masabtan na to the value that we can appreciate the beauty of discipleship. So kani lang, daghan gid salamat. Ginoong Dios magapanalangin kanato.